ang tinatawag the heart of the Philippines. Isa ito sa mga unang probinsya na dinayo ng mga Kastila para ipalaganap ang Katolisismo noong 1500s. Narito tayo ngayon sa Haro Cathedral. Pero bukod sa mga kwentong yan, mga panibagong adventures ang pakay ko dito. Welcome to Iloilo. Apat na probinsya ang nasasakop ng Panay Island. Ang Aklan, Antique, Capiz, at ang destinasyon natin ngayon, ang Iloilo. Isa sa pinakamatandang probinsya ng Pilipinas, ang Iloilo. At kitang-kita ito sa mga istruktura gaya ng Haro Cathedral o ang National Shrine of Our Lady of the Candles. Kinikilala itong isang historical landmark ng National Historical Institute o NHI. In 1874 nang itayo ang orihinal na katedral, pero nasira ito nang lumindol noong 1948. Matapos ang 8 taon, inayos ang simbahan at nilagyan ng Romanesque revival na arkitektura. Kaya nga tila pabilog ang mga arko ng simbahan at maging ang mga bintana nito. Kumpara sa ibang mga antigong simbahan sa Pilipinas, nakahiwalay ang bell tower ng Haro Cathedral na nasa plaza. Ginawa raw ito para mas mabilis na makita ang mga umaatakong pirata noong panahon ng mga Kastila. Ang ganda nung napuntahan naming church, yung Haro Cathedral. Ang ganda talaga, ang ganda ng cathedral, nakakamangha. Bukod sa Haro Cathedral, nandito rin ang Miagao Church. Itinayo ito noong 1786 at kapansin-pansin ang pinaghalong impluwensya ng Kastila at katutubong disenyo sa arkitektura nito. Nagsilbi rin itong fortress laban sa mga kalaban noong panahon ng mga Kastila. Kinikilala ito ng UNESCO bilang isang World Heritage Site. Matapos ang food for the soul, pagkain naman para sa kumakalamkong sikmura ang pupuntahan ko. At syempre sa Iloilo, #1 sa menu ang batchoy. Nandito tayo ngayon sa La Paz, Iloilo para tikman ang Iloilo's Pride, ang La Paz Batchoy. At dito ngayon sa Netong, ang lugar na ito ay na-establish noong 1948 pa. At isa sila sa mga unang pamilya na gumawa ng recipe ng La Paz Batchoy, ang Guillargan family. Kilalanin natin sila at alamin natin ang recipe ng La Paz Batchoy. Nag-start kasi yung batchoy right after the war on 1948. Yun yung maalala ng mga matatandang kapatid nila ng papa. Yung recipe ba noon, ganun pa rin yung recipe hanggang ngayon o may iniba na kayong konti? Wala pa rin, yung pa rin. Na-preserve talaga namin yung original. Yung quality tsaka yung flavor. Okay. Halos sa lahat ng lingon ko, may mga kainan ng La Paz Batchoy. Pero sabi nga nila, iba raw ang sarap na hatid ng original. Ngayon, susubukan ko naman na ako gagawa ng sarili kong La Paz Batchoy. Siyempre, tutulungan ako ni Kuya Ray dito. Miki o egg noodles, karne at lamang loob ng baboy at baka, dahon ng sibuyas, chicharon at piniritong bawang bilang toppings, at mainit na sabaw ng bulalo. Okay, so hinalo na yung noodles, tapos gugupit-gupitin. Lagyan ng konting pork, konting beef, garlic, chicharon. Ito rin, di ba? Bone marrow, konti. Pagkatapos na ilagay lahat ng ingredients, sabaw naman. Gawa na yung La Paz Batchoy ko. Galing sa original maker. Sakto to, hindi pa ako makain. Sarap. Sarap. Yung ginawa ko, di ba? Oo. Tama ka, yung flavors iba. Mas malasa, mas rich yung flavors. Isang matador daw ang tatay ni Mang Ray, na si Leonito Guillargan o si Mang Netong. Binili niya ang pwestong ito sa La Paz Market
noong 1948 at hindi na sila umalis mula noon. Ito na, paubos na. Konti na lang. Bilib ako dun sa pamilya ng Gillargan dahil na-preserve nila yung La Paz Batchoy recipe all throughout the generations and hanggang ngayon nandun pa rin sila sa pwesto kung saan talaga siya nag-originate. Ito na po ang order po ninyo. Yan, original La Paz Batchoy. Para po sa'yo. Para naman po sa'yo. At para sa iyo. Okay. Yung sa akin, parating pa lang. Bakit po tinawag ang Iloilo na City of Love? Kasi ang mga tao ay malalambing. Malalambing yung mga tao dito. Talaga po? Saan ako makakilala ng joke lang? Malalambing po mga tao dito. Tsaka malambing daw magsalita, di ba? Mga taga Iloilo. Paano niyo po sabihin ang masarap? Manamit. 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 Paano sasabihin? Kasi meron kami sinasabi sa Pinoy Adventures na ito ang Pinoy Adventures. Magpapaiwan ka ba? Amo ini ang Pinoy Adventure. Mapabilin ka. Amo ini ang Pinoy Adventures. Mapabilin ka? Ituloy na natin ang adventures dito sa Iloilo, sa isang kuwebang balot ng misteryo. Mula sa Iloilo City, bumiyahe ako ng 2 oras patungo sa bayan ng Dingle. Sa Dingle matatagpuan ang Bulabog Putian Nature Reserve. Isa itong protected rainforest na pinamumugaran ng iba't ibang uri ng halaman at hayop at marami pang iba. Ito ang Bulabog Putian Nature Reserve. Meron ditong 34 caves at noong unang panahon dito nagtago ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Spanish, American at Japanese. Dito sila nagtago sa mga kuwebang ito. Ito ang Giso Cave, ang pinakamalaking kuweba sa buong Bulabog Putian Nature Reserve. Sa labas pa lang kasi, makikita mo na ang sangkaterbang nagliliparang mga paniki. Humigit kumulang 20,000 fruit bats ang naninirahan dito. Sa may Stranza Cave naman, makikita ang bakas ng kadakilaan ng mga revolusyonaryong Ilonggo. Hanggang ngayon, nandito pa rin ang mga inukit na salita ng mga revolusyonaryo. Bali makikita natin dyan yung historical cave, inscription. Bali yung nakasulat dyan is Los Republicanos Foran Morir. Ang ibig sabihin yan, in English, I will die for the country. Mahigit 800 hektarya ang Bulabog Putian Natural Reserve. Kaya't madami-dami rin ang makikita at magagawa dito. Dinadayo ang lugar na ito ng rock climbers from all over the world. Nandito tayo ngayon sa Dingle, Iloilo. Meron kasing limestone cliff dito na may estimated height na 60 feet. Ito ang dinadayo ng mga rock climbers. Pero bago natin marating yun, mag-trek muna tayo ng about 20 to 30 minutes. Ito na yung parang warm-up bago magsimula ang rock climbing. Along the way, may makikita tayo mga fruit-bearing trees. Ito ang pomelo tree at meron ding guava tree doon. At may nadaanan din tayong spring water na nanggagaling sa isa sa mga caves. Paakyat ng Nautod Wall, napakahirap ng trek. Hindi siya warm up, actually talaga nakakapagod na siya, paakyat pa lang. Puro lumot yung mga bato, kaya kailangan talaga dahan-dahan yung pag-akyat mo. Ito raw ay isang century-old na puno, 115 years old. Tawag daw dyan Magopilas tree. Nakahanap ako ng spot kung saan pwede maupo sandali. Isang matinding uphill na lang to, tapos mararating na natin ng limestone cliff kung saan tayo mag-rock climbing.
Katapos ng 30 minutong paglalakad sa kagubatan, narating ko rin ang aking destinasyon. Ang natatagong adventure spot ng Dingle Iloilo, ang Nautod Wall. Dito na tayo. Ang limestone cliff. Kung saan tayo mag-rock climbing for the second time. Wow. Mukhang mahirap ah.